Isinusulong ngayon ng Public Works and Highways Department ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang mga sakuna. Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si DPWH Project Manager Aurelio Mendoza at Non-Structural Measures Specialist Mimi Estaris na tatalakay sa Flood Mitigation Project. At syempre, maaari kayong sumali sa aming talakayan. I-post lang ang inyong tanong o komento sa aming Facebook Live. So magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon din. Okay, unahin muna natin, no, engineer, sa iyo. Yung madalas nga natin naririnig, no, yung mga pagbaha sa Cavite. Ano po ba yung pangunahing sanhi nito? Magandang hapon po sa mga taga-subaybay. Ginawa po namin ang aming master plan 2019 para po dito sa maibsan ang pagbaha sa Cavite Lowland. Mayroon po kaming master plan na isinagawa with coordination po sa JICA sa pangunguna ng aming Secretary Manuel Bonoan. Binigyan niyo po ng direktiba na i-implement itong pong fast-tracking flood project. So itong flood control project na ni-launch ninyo noong 2019 or 2019, syempre may pag-aaral po na ginawa dito. Ano ano po ba yung nakita ninyo na pangunahing sanhi ng mga pagbaha doon sa Cavite? Ito pong low-lying areas, ang lagi pong parang catch basin po ng Cavite dahil nanggagaling po sa upstream ang party po ng Tagaytay, Silang Cavite, bumabagsak po ito sa mga kabayanan ng low-lying ng areas of towns ng Cavite. Then idagdag po natin yung mga garbage na nagkakaroon ng blockage sa mga waterways po natin. So itong proyekto na yung Cavite River ito, no, na tinatrabaho ngayon ng DPWH, ano po ang ano ito? Can you tell us about this project? Ito po ay isinagawa ng JICA through coordination po sa aming top management na si Senior Yusek Emil Sadain at binigyan po kami ng implementation through the guidelines of our project director Ramon Ariola III na isagawa po ito ang aming proyekto ng 5 years for construction po ng Cavite Lowland including the municipality of Panobileta, itong General Trias, Kawit, Rosario, Imus, and Imus. So ito yung mga dadaanan nitong proyekto na ito. So, pero may 5 packages ito, engineer, di ba? Opo. Kumusta na po yung ating progress at kailan po ang target para matapos po ito? Yung aming mga packages po ay na-bid last year. Ongoing po ngayon. Ang target date po namin ay by 2027. Completed po lahat ang mga 6 na packages na nasabi. Mayroon lang po kaming konting inaayos tungkol sa mga right-of-way dahil involved po dito ay yung mga river widening at magkakaroon po kami ng mga channelization, cut-off channel and river diversion works. Okay, so gaano po karami yung mga taong naninirahan sa tabi ng ilog na ito at ano po mangyayari sa kanila? Aalisin ba sila doon? Nakapaloob po sa aming proyekto ay may isang package po kami para sa resettlement area. Ito po yung mga ISF or legal owners din na tatamaan na ililipat po namin sila sa isang resettlement area. Almost 1,018 po ang tinamaan at ang affected po ng proyekto. Baka ito pong mid 2024 baka mag-start po kaming maglipat na. Ongoing po yung aming construction of housing units for the ISF. Alright, marami pa tayong pag-uusapan kasama sina DPWH
Project Manager Aurelio Mendoza at Non-Structural Measure Specialist Mimi Estaris. Dito lang sa Newsroom ngayon sa CNN Philippines. At kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si DPWH Project Manager Aurelio Mendoza at Non-Structural Measure Specialist Mimi Estaris na tatalakay sa flood mitigation project. So kanina, we talked about the nitty-gritty dun sa mismong project na ito. For Miss Mimi naman, gaano kahalaga ang inyong trabaho bilang non-structural measure specialist sa ganitong uri ng proyekto? Ang flood mitigation ay may dalawang components. Structural na na-discuss kanina, ito yung naglalayon bawasan yung magnitude ng hazard. Babawasan ito yung lalim, yung duration, at saka yung area ng flood. While ang non-structural measures would reduce the vulnerability of the people, including assets, to the dangers or the impact brought about by flood. Gumagamit ito ng knowledge, practice, and agreements para mabawasan yung kinakaharap ng mga taong panganib na nadudulot ng pagbaha. Hindi lang kami humihinto sa konsepto, kung hindi, tinatransform namin siya to concrete actions para sa mga tao. Knowledge, lahat ng aming measures ay may kasabay na malawakang IEC at training sa mga personnel ng barangay at hanggang sa residents sa community, pati mga bata, mga estudyante. So, example of this, IEC sa school children. Last year, we began already with one school in Cavite and Kawit, Aguinaldo Elementary School, where we teach the children, grade 5, grade 6, and now hanggang ngayon may request na gawin na sa junior high, yung basic katulong ng DOST Pag-asa at ng OCD at ng mga CDRRM or MDRRMOs ng LGU, tinuturuan yung mga bata ng mga eksperto kung ano talaga yung anong ibig sabihin ng baha, ano yung mga causes niya, ano ang tropical cyclone, ano ang rainfall, at iba-iba pang weather system, other hydromet hazards like habagat, amihan, yung mga ganon. Kasi gusto nating i-harmonize yung understanding. So kailangan maintindihan nila ng kung gusto. paano nangyayari ito at syempre kung paano nila matulungan na hindi lumala yung ganitong problema. So dati kasi pag sinabing baha, usually pag bagyo lang nangyayari, di ba? Pero lately, konting ulan lang, bumabaha na kaagad. So ano yung pinakamatinding pagbaha na nangyari sa Cavite at paano ito natugunan? In the last couple of years, yun yung bagyong Paeng. Noong October 2022, ang observed rainfall sa Sangli Point ng DOST Pag-asa, hindi naman kalakasan, parang 191 ang rainfall. Pero nakita sa Indang Station, 390 plus. Oh, wow. So, yun nga yung sinasabi kanina, from upstream, bababayan ng downstream. Kaya naapektuhan ng husto at ang geographical location kasi ng area namin, yung Kawit, Noveleta, Rosario, Imus at General Trias, nasa lowland. So kasabay ng malakas na pag-ulan, nagagalit sa taas, meron pang high tide nakasabay. Kaya lalong lumalim ang baha. And there are areas na hanggang second story yung baha. So ano yung mga, like sinabi mo nga kanina, parang information campaign is very important. Ano pa po ba yung mga proyekto po ninyo, yung mga hakbang na mga pinapatupad ngayon para hindi na muling magkaroon pa ng ganun kalala na sakuna? So aside from information, talaga na pare-pareho yung pagkakaintindi kasi yun yung mag-spell kung ano yung magiging desisyon ng tao. Tinuturo rin natin yung evacuation na hindi lang ang ibig sabihin ng evacuation ay pagpunta lang sa evacuation center. Pero bago pa man mangyari yung baha o yung calamity, pine-prepare na. Like we already identified the hazard areas, kung saan yung mga safe spaces. Like sa ibang lugar na nagtatrabaho rin kami, kung may farming community, pati animal shelter. Kasi yung medyo reluctance ng tao pumunta sa evacuation center is more on yung security ng kanilang bahay, kanilang mga pag-aari. So yun, kasama rin, as I've said, ng DOST Pag-asa, nagsasagawa kami ng evacuation drill, ng flood drill, para masanay, ma-practice hanggang maging habit kung ano yung tamang gawain bago pa man
magbaha. Hindi kasi tama na nasasanay tayo na iniintay nating mataas na yung tubig bago tayo lumikas or pupunta na tayo sa second floor at maghihintay ng rescue. Kasi hindi lang yun panganib sa atin, pero pati sa mga rescuers, lalo na pag madilim na. Oo. So, I'm sure na madami pa kayong gustong pag-usapan. Actually, ako marami pa sana akong tanong, pero naubusan na tayo ng oras. Saan po ba kayo pwedeng makontakt if in case interesado ang ating mga manunood na, to learn more about lahat ng mga proyekto po ninyo? Ako po sa aming opisina ay sa DPWH Flood Control Management Cluster. Okay. So, nasa screen po ninyo, naka-flash ang contact information para dyan. Miss Mimi? We have a project office in Kawit. It's at second floor sa Robertson Plaza. So, pwede kaming puntahan doon. Aside from that, with our IEC publicity team, meron kami mga QR codes na pwedeng gamitin para ma-access yung information about the project. At kung may mga katanungan din sila. Meron din kaming query window sa mga LGUs kung may mga gustong malaman ang mga tao. Alright. Maraming salamat, DPWH Project Manager Aurelio Mendoza at Non-Structural Measure Specialist Mimi Estaris. Thank you.